regardless kung ano man ang kinakaharap na kontrobersya o kaso, ay hindi dapat nawawala ang pagrespeto ng Estado sa paniniwala at pananampalataya ninumang tao, Muslim o Kristiyano sa bansa. I-share ko lang po briefly kung paano po kami nagkaugnayan. Kasi ako po ay dati kaming walang Diyos na pinaniniwalaan. Hindi na Paramon, dati kami mga komunistas. Nung kabataan siya. Nung kami hindi pa nagbalik loob. So, pero lumalapit kami sa simbahan. Not because we believe in God, but because we want to hide inside the church. And make our things on that way. Hindi ko na po babanggitin ano mga ginawa namin. Hindi lang po sa Christian churches, kundi pati sa Roman Catholic Church. Marami po. Kaya nasasaktan po ako kapag nakikita namin yung simbahan ay hindi kaya respetuhin ng Estado at ng gobyerno. I know you may have different na mga paniniwala sa denominasyon o relihiyon, pero magkaisa po yung universality of faith natin. Na may mas makapangyarihan sa mundong ito kaysa tao. At yung makapangyarihang pinaniniwalaan natin may be called in different names, in different approaches of faith and belief, pero nagko-common tayo dun sa paniniwala na may mas makapangyarihan sa universe natin. At yun ang naggagabay sa buhay ng mga sangkatao. Yun ang common na tinatanggap din ng lahat. Pero, nakakabahala po na sa ganitong kalagayan, na halos pumutok ang digmaan sa pagitan ng China, Pilipinas, dahil sa pakikialam ng mga iba't ibang mga interes na bansa, ay walang naririnig na boses mula sa dapat gumabay, espiritual, sa direksyon ng ating pamamahala at sa direksyon ng ating bayan. At nabubulit tayo sa maruming laro ng politika. Not even the dominant church organizations in the country, like the Roman Catholic Church, so to speak, na 75-80% ng mga Pilipino ay mga Katoliko, tahimik sila sa ganitong kalagayan ng ating bayan. Ang pagkahuli sa digmaan, ang papalapit na mga pagpinto ng hindi maganda na pangyayari sa ating buhay, sa mabilang mamamayan. At may isang simbahan, anuman sabi ko ang paniniwala nila at doktrina nila, isa lang ang direksyon nila. Kagaya din sa inyo. I'm talking about the kingdom of Jesus Christ, na ngayon ay severely persecuted. Ang kanilang pastor ay akusado, hindi convicted. In our doctrine of democracy, anybody not yet convicted by court is always afforded the basic human right that he or she is presumed innocent. Pero ginawa sa kanila, just last June 10, makikita nyo, nalulungkot ako dun sa mensahe ni Daddy Angel. Inakyat ang pader, pinadala ng 2 batalyon ng SAF, naka-full battle gear, binasak ang kanilang mga worship compound, sinalaula, sorry for the word, hinihian ang kanilang sanctuaryo ng paniniwala at pananampalataya, yung tinatawag nilang Glory Mountain and Prayer Mountain. And yet, walang narinig na pagkundina sa anumang mga malalaking relihiyon na umiiral sa bansa natin sa ginawang paglapastangan ng gobyerno. I'm talking about Roman Catholic Church, Catholic Bishops' Conference of the Philippines. I'm talking about Iglesia ni Cristo. I'm talking even about the Muslim Brothers. Maliban sa mga grupo ng MNLF na nagsalita, wala pong na-dare na mag-question sa gobyernong ito kung bakit ang isang relihiyosong compound, regardless kung ano man ang kinakaharap na kontrobersya o kaso, ay hindi dapat nawawala ang pagrespeto ng Estado sa paniniwala at pananampalataya ninumang tao, Muslim o Kristiyano sa bansa nito. Yun po nasaksihan natin. Alam niyo ba na may namatay 2 katutubo ng pinasok ng SAP ang mga bahay na hinahanap na si Pastor Kibuloy? Tinutukan ng baril ng mga katutubo sa Kitbog, sa General Santos sa Sarangani, sa Malungon Mountain Range. Winasak po nila mga pananim sa paligid ng Glory Mountain at sinaktan ang mga bata. You don't need to be part of Kingdom of Jesus Christ or to be highly spiritual
for you to see that there is an apparent breakdown of respect and guarantee of the rights of people to worship just because some of their leaders are being accused of crimes. Magkaibang bagay po na may akusado mga leader ng simbahan kaysa bagay na lapastanganin mo ang pananampalataya ng buong simbahan. Yun pong ginawa ng gobyernong ito. Napakalubha po. Paano kung gawin din yan sa mga maliliit at mga umuusbong ng mga simbahan? Dahil kayo ay pinagdududahan din na may mga leader na involved sa mga kaso. Pwede ba yun? Napasukin ng mga simbahan, wasakin ang mga place of worship and sanctuary, at saktan ng mga bata at kababayan, at hanggang ngayon, isang buwan na mahigit na sa kalsada ang mga membrong ito ng simbahan na kagaya nyo rin na naniniwala sa supreme, universal power ng isang Diyos dahil natatakot sila na matulog o kaya man lang maidlip dahil nakaambang ang muling pagpasok sa kanila. At pinatungan pa ng milyon-milyon na pondo ang ulo ng mga leaders. And we cannot hear any word na may nagkondina nito. Kaya natutuwa ko na nagkita kami ng Pastor Angel nang sinabi niya, a government that lacks spiritual direction is a government that is certainly to go into bankruptcy. And definitely war will become an instrument of that government. Because when God is not present, sabi nila sa akin, na nakakausap ko mga ito sa isang lugar sa Cavite, ang gobyerno ay mabubulig sa kasamaan. Hindi para sa paglilingkod ng kanyang mamamayan. Doon ako naantig, and I suggested to them to make a fellowship. And then, pagmumunihan nila and reflect sila kung nararapat bang may magsalita. If we cannot hear any word from the Roman Catholic Church, the preachers and supposedly the dominant na mga tagapagtanggol ng mga moralidad at kaluluwa ng mamamayan, yung Roman Catholic Church, at ang very influential politically sa ating bansa na Iglesia ni Cristo at iba pang malalaking mga kongregasyon na ito, ay kaya nilang lulupin at tingnan ang ginagawa sa kapareho nilang simbahan. Kami na hindi mga reliyosong tao at naging rebelde at mga komunista dati na walang Diyos na niyakap noon. Subalit niyayakap namin ng unti-unting may Diyos pala talaga. At kami tao, hindi kami Diyos. At hindi kami ang pwedeng magtakda ng kabutihan at patutungan ng sanlibutan. Ay kaya namin manindigan at punahin ang gobyernong tinulungan namin bumangon sa kapayapaan ay ngayon nabubulid sa isang problema ng liderato. Kaya napakaganda ng pagkakaroon nila Dan Angel at ang grupo ng mga pastor na ito, nationally concerned Christian leaders and citizens. Doon tayo kasama. Hindi po ito hakbang maisog, hindi po ito TAPS, hindi po ito Marcos Alisja. Ito po ay pagtitipon ng iba't ibang voluntary citizens movement and church leaders, regardless kung malaki o maliit na simbahan na gustong isiwalat sa gobyerno na makinig sila sa mga boses ng mga nagtatanggol ng sangkatauhan, kapayapaan at kaluluwa, yung tinatawag nating church people. The voice of the church people needs to be heard in these critical times. Kaya nandito tayo. Mapa-Muslim, mapa-Kristiyano, we do not want to see our country collapse into the mire of an evil government that does not recognize morality and faith of conviction to serve its country and its people, but rather yung kanilang personal na pangpolitikang kagustuhan at kapangyarihan versus yung kagustuhan ng mamamayan doon sa tamang direksyon ng mapayapang pamumuhay at lipunan. Yun po kung bakit tayo nag-i-intervene with our voices. Not because we want to govern, but we want to set the direction of the government because no government will exist without the people supporting it. Ang mga pamahalaan at gobyerno sa anumang kasaysayan na pag-iral ng lipunan ay binuo dahil upang sila ay maging bahagi sa paggabay at pagbubuo ng mamamayan, hindi para wasakin at abusuhin ang mamamayan. Same with the direction of the church. Unite the people, build a country, and win souls. And bring humanity to righteousness as what God wants us to do in our life. Tama po ba ako? Amen. Not our will, but the will of the God that we believe in.
At yun ay dapat bahagi ng pamamahala na may puso at totoong naglilingkod. Ito po ngayon ang problema natin kung bakit nabubulit tayo sa problema ng korupsyon, sa problema ng digmaan, sa problema ng bangayan sa politika, sapagkat nawala, ibinanggit ni Pastor Ortega kanina sa kanyang opening statement, yung elemento ng spirituality at faith sa loob ng mga namamahala. Ang kapangyarihang walang paniniwala at pananampalataya sa mabuting direksyon ng isang makatarungan at matuwid na pamumuno batay sa paniniwala sa Diyos ay lipunan at bayang patungo sa pagkabulok at pagkalugmok ng kanyang mamamayan. Ayaw nating dalhin tayo dyan ni Mr. Marcos at ng kanyang mga tao. Incidental lang po ang mga pangulo sa ating bansa. Presidents come and go, but the people will always be the essence of why government exists. Si Duterte, si Gloria, si Erap, si Ramos, si Marcos Sr., si Marcos Jr., si Noynoy Aquino, all of them are only incidental to power. And they cannot be the one to determine kung saan dapat patungo ang lipunan at mamamayan without being part of the people sa proseso ng pagbubuo ng pamamahala. Ang esensya ng mabuting pamamahala nakasentro sa tao, hindi sa personal na kagustuhan ng namumuno. At yan ay dapat may direksyon na mabuting direksyon na may pagtitiwala at may paniniwala. Faith and spirituality and morality and values are essential also so that governance will become truly for the people. Yan pong dahilan kung bakit tayo nandito. And because of that, pupunan po natin ng kanilang mga solidarity message sa araw na ito, si Peter Caramon sa Koalisyon kontra Giyera. Then ipabalik ko sa mga pastors na ito kung sino magsasalita before we go for the manifesto to be led by the angel. At bibigay din sila ng reaksyon. Tatawagin ko muna si Caramon briefly sa kanyang paninindigan kung bakit ang Koalisyon kontra Giyera ng mamamayan ay kinikilala itong inisyatibang pagtitipon ngayon ng nationally concerned Christian leaders and citizens for spiritual revival, reformation, national peace and prosperity. Napakaganda po ng panawagan nito. Caramon, please come forward.